umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod dito po sa ating programa, no? At syempre, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging si Congressman Martin Romualdez. Okay, sa ating mga kababayan na nagtatanong po sa atin, lalong-lalo na sa abroad at maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, marami po kasi nagme-message sa akin at yung iba pa nga ay nag-aalala, no? Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga po sa tayo po ay public servant. So, marami po tayong inaasikaso. Marami po tayong ginagawa, lalong-lalo na po tayo po ay na-assign sa public safety. So, kaya nga medyo yung natin oras. Pero ganun pa man sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-alala dahil po sa medyo mabinigyan po tayo ng pagkakataon. Kumiling po tayo na kung maaari ay ma-assign tayo o ibigay sa atin yung isang tungkulin na hindi masyadong nakakaistorbo, no, sa ating programa. So, okay, sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, marami din nagtatanong kung tayo ba ay nag-iba na. Kung tayo ba ay iba na ang kinakampihan. So pagdating po sa words na kinakampihan, alam naman po ninyo ang programa po natin mga kababayan, wala po tayong kinakampihan. At gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na ang ating programa talagang sumisita po, at talagang bumabatikos po kung pwede pa sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Nakita nyo naman, sa tuwing tayo po ay nakakakita ng hindi maganda sa ilang mga individual na kumbaga kaalyado po ng ating Pangulo, hindi po tayo nagdadalawang isip na tanungin, no? Kung bakit ganun, bakit ganyan. So, sa mga, lalong-lalo na sa mga kababayan natin o kaisa natin, wag po kayong mag-isip na tayo po ay bumaligtad na, lalong-lalo na yung iba ay sabi, ay nako, kapatid mo pala sa grupo, yung mga yan, lalong-lalo na ito mga nakarang mga araw, humingi tayo ng dispensa doon sa ilang mga individual na napagsalitaan natin ng hindi maganda. Alam niyo mga kababayan, ang bawat isa sa atin, kung paano tayo ay malaya na makapagsalita ng masakit sa ating kapwa, siguro naman may karapatan din tayo na humingi ng dispensa. Kung sakaling sa tingin po natin mga kababayan, labis-labis yung ating nagawa o nasabing pananalita. Alam nyo kasi, na-realize ko din na lahat tayo ay may karapatan, na bagamat tayo ay nagkasala, bagaman tayo ay nakagawa ng krimen o labag sa batas ng Diyos o sa batas ng tao, hindi naman po siguro lingid sa inyong kaalaman na tayong lahat may karapatan pa rin, no, na respetuhin, may karapatan pa rin kumbaga huwag kutsain, no, kasi may batas naman may batas na uusig, may batas na magpapanagot sa bawat individual. Ngayon, bilang isang public servant, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ayoko mangyari sa akin, no, na
konting mali, konting hindi pagkakaunawaan, di ba? So, kaya nagkaroon po tayo ng konting pagbabago. Pero hindi ibig sabihin noon na tayo ay mananahimik na lang sa ating mga nakikita, no? So, ang programang ito ay magiging daan para po sa mga katanungan po ng ating mga kababayan sa ating mga public servant, lalong-lalo na sa mga taong mayroong matataas na kapangyarihan. So sa programa pong ito ay mapapaabot po natin yung ating pong mga hinaing, no? So kaya sa ating mga kababayan, tulad po ng sinasabi ko, wag po kayong mag-aalala, no? Sapagkat tayo po ay patuloy pa rin na maninindigan para sa taong bayan at hindi para sa iilang mga politiko, no? So itong mga susunod na araw, tayo po ay kumbaga sa po-focus na naman sa mga matitinding usapin, no? Alam nyo, kaya ko sinabing matitinding usapin dahil ang involved po sa mga magiging usapin po natin yung mga malalaking tao po, no? Kagaya na lamang po ni dating Senador Bong Revilla na ngayon po ay nakakulong na. At sa pagkakakulong po niya, mga kababayan, marami po ang nagtatanong, marami po ang talagang nagtataka kung bakit nakita nyo naman, maraming mga senador ang naunang inilabas ang pangalan na involved po sa katiwalian na flood control scandal, no? So marami nagtatanong, porket ba o marami nagsasabi porket ba hindi na siya senador kaya siya yung napiling para lamang sabihin na gumagana ang hustisya, no? Mayan po yung mga nababasa ko o yung mga active, medyo mahirap kasi active, may kapangyarihan, may magagawa. So sa usapin pong yan, mga minamahal ko mga kababayan, siguro po maya-maya pagkatapos po ng ating programa, pag-uusapan po natin yung susunod, yung tungkol po sa ganun nga na sitwasyon na marami po ang nagtatanong na bakit para yatang may something, no? So alam niyo naman po mga minamahal ko mga kababayan na dito sa ating bansa, hindi naman sa kung ano man, marami sa mga kababayan nating public servant ang gustong-gusto na manatili sa kanilang kapangyarihan. Bakit? Alam naman po natin na kapag ang isang tao o lalong-lalo na yung isang Pilipino na involved sa katiwalian ay walang kapangyarihan, madaling-madali po yan na makulong. Kasi wala siyang pananggalang Pero kapag siya ay may kapangyarihan, meron po siyang magagawa. Kasi nga meron po siyang kapangyarihan. Isa po yan sa malaking pagkakaiba sa taong walang kapangyarihan at merong kapangyarihan sa ating bansa. So, ganun pa man, tulad ng sinabi ko, mamaya po, sa susunod po nating segment, o sa susunod nating video, tayo po ay tatalakay na patungkol po sa mga mabibigat o sa mga viral na issue na nagaganap po ngayon dito po sa ating bansa. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.